Welcome again to our vlog. Ay, gising ka na? Hindi na sakit ulo mo? Masakit kasi ulo niya kanina, sabi niya. Hindi, akala ko man nag-sleep ikaw. Ah, sakit pa din ulo mo? Ano? Sakit pa din ulo mo? Ha? What do you want? Inom ka gamot? Huwag ka na mag-watch muna ng TV ha. Nasobrahan ka na sa TV. Ganina kasi, habang pinapatulog ko si Alicia, ito pumasok. Sabi niya masakit daw ulo niya. Pangalawang beses na to na ganito siya, sumasakit ulo niya. Kapag nasobrahan siya sa TV. Kaya hindi muna namin siya bibigyan kasi hindi namin talaga to binigyan ng gadget kasi nga pinagbabawal na siya ng doktor. Tapos ngayon TV yung pinapaano namin sa kanya kasi total bakasyon naman, Christmas break naman siya, pero sumasakit nga ulo niya. Siguro nga kapag sobrang tutok siya sa TV, yun, sumasakit ulo niya. Kaya hindi na muna, pagbabawalan na muna to na manood ng TV. Wag muna kuya ha. Wag muna ikaw mag-ano. Ngayon kasi is work si daddy, so kami lang dito sa bahay. Pero kaninang umaga is hinatid namin siya, kaya maaga kaming gumising. Tapos mamayang gabi is susunduin naman namin siya. Kasi nga, pahirapan ang parking doon sa work niya pag pang umaga yung duty niya, kaya lagi namin siyang hinahatid sundo pag pang umaga siya. Pero pag pang gabi, konti lang yung nagpa-park doon, kaya may nakukuha siyang parkingan kapag pang gabi siya. Ellie! Alicia! Ellie! In this video ay pag-uusapan naman natin kung magkano lahat yung mga nagastos namin from being a student and open work permit hanggang sa naging PR na kami dito sa Canada. Meron kasing nag-request nito, although hindi tayo pare-parehas kasi kami is papunta kami dito sa Manitoba. Every colleges kasi is iba-iba ng tuition fee. So, naka-base lang ito sa amin, and dito sa school ng asawa ko is sa Red River College. And then, naka-base din ito since 2021 kami nag-apply pa noon. And ngayon kasi is medyo nagmahala na yung ibang school, and then nagtaasa na din ang mga fee dati. Ay, ngayon pala. Dati kasi is medyo mas lesser ang mga fees kaysa ngayon. Kasi ang alam ko ngayon is tinaasan na ng IRCC yung ibang mga fees. So, base lang ito sa amin. So, una-una namin nagastos ay yung agency namin. Kasi nag-agency kami nung papunta kami dito sa Canada. Kasi nga, hindi ko pa kabisado yung application ng pag-student. Kasi yung pagpunta kasi namin dito is biglaan yung pagpunta namin. So, nag-agency kami, nagbayad kami noon 115,000. Kami na tatlo yon. Kami na tatlo, at ang agency namin is Enhanced Visa. I don't know kung nag-aasikaso pa ba sila ngayon, but yeah, they are good in doing our application naman. And then sila yung nag-asikaso ng enrollment and everything. So nung nakabayad na kami dun sa agency namin, ginawa agad nila yung application nun kasi nung time na yon 2021, ongoing na yung mga enrollment for 2022. Hindi pa siya ganun ka dami ang mga students nung time na yon kasi COVID time
yung ano na yun. And then, ang ginawa namin is, nag-Duolingo yung asawa ko. Yung Duolingo is, para siyang IELTS. I don't know kung magkano yung nabayaran namin yun. $150 yata yung nabayaran namin yun. So, mga 6,000 yun in peso. So, online lang yun ginawa kasi kinonsider yun ng Red River dati kasi nga COVID, hindi makapag face to face. So nasaktuhan yung asawa ko is nasa barko, so nag-Duolingo siya noon. So yun ang tinanggap noon dati sa school. So nung pumasa yung asawa ko sa Duolingo, nag-enroll kaagad kami sa Red River. So, nagbayad kaagad kami ng reservation fee. Ang reservation fee ng Red River noon is 1,500 Canadian dollars. So, in the end of the video, i-convert ko na lang ito lahat. Kung magkano total yung nabayaran namin, nagastos namin, papunta dito sa Canada hanggang sa ma-PR kami. So yun, nagbayad kami ng 1,500 noon para sa reservation fee namin, para lang makuha namin yung slot kasi nga mabilis mapuno yun eh. And then nung nakapag-ano na kami ng reservation sa school, edi syempre nag-ano na kami ng mga documents, mga pangangailangan, and ang number one na pinaka-importante talaga is yung SOP and then yung LOA. Yun yung letter of explanation mo na alam mo yun, mag-aaral ka dito, pagkatapos mo mag-aaral sa Canada, uuwi ka. Yung alam mo yung ano mo yung visa officer na mag-aaral ka lang talaga sa Canada. Pagkatapos mo is uuwi ka. So kailangan mong mapaniwala yung visa officer na uuwi ka after. Though common sense na sa kanila yun na hindi ka naman talaga uuwi, and then kung magustuhan mo yung stay mo dito sa Canada. So yeah, nagbayad kami noon sa asignaturas, kaming tatlo na is 5,000 pesos yun. Nagbayad ako, I think 2,000 kay daddy, tapos sa amin iniitan is 1,515. I'm not sure ha, hindi ko yun nailista kasi lahat eh. But yeah, mga 5,000 yata yun. Application fee naman namin. Yung application fee namin tatlo, kasama na yung biometrics nun na $85. So, nung nag-apply kami, ang binayaran namin lahat nun is 735 Canadian dollar. So, ang peso nun is nasa mga 29,400 yung nabayaran namin. So, malaki-laki yung binayaran namin ng application fee. Tapos, nung pagkatapos namin nag-apply is nag-request kaagad sila ng medical. So, ang medical naman is hindi siya basta-basta na pupunta ka lang sa clinic. Meron silang designated clinics sa Manila or sa Cebu kung saan ka lang pwedeng mag-medical na credited ng IRCC. So, nagpunta kami sa IOM, kung alam ninyo, sa Baguio. Nagbagyo kami kasi gusto namin naman din ng asawa ko na makapag-Baguio kami bago kami mag-Canada. So, nagbagyo kami noon. Ang ganda noon kasi konti lang yung tao sa Baguio kasi nga COVID. So, ang nabayaran namin sa medical noon is more or less 29,000 mahigit yata. Hindi ko na kasi talaga matandaan, but mga ganon, less than 30,000 sa amin na yung tatlo. Kasi ang alam ko dati, ang medical per person yon, mga 11,000, almost 12,000 yon sa isang tao, sa adult lang. Tapos iba din yung sa bata. So, yun ang nabayaran namin sa IOM. Yun yung medical namin naman. Pagkatapos nun, edi syempre, pagkatapos ng medical, naghintay kami ng approval. Na-approve kami, but though, yung anak namin is na-refused kasi siya. So, nung na-refused yung anak ko, ni-reapply namin siya kaagad. Ang nabayaran naman namin nung reapplication niya is $150.
6,000 pesos ba? Basta, i-ano ko na lang, i-breakdown ko na lang talaga lahat kung magkano talaga yung nagastos namin. So, yun, nag-reapply. And then, hindi na kami na-request ng new medical sa anak namin. And then, wala din siyang biometrics kasi nga, bata pa siya. So, 150 lang hanggang sa naghintay kami nung approval nung application ng anak ko. So, dito naman tayo sa Canada na. Kasi, nung paglipad namin dito, hindi ko na isasama yung mga plane tickets namin and mga iba pang gastusin papunta dito. Yun lang yung mga basic na mga binayaran namin papunta dito sa Canada. So, nung nandito na kami sa Canada, nakapag-work agad ako sa Wendy's. After 6 months, nag-create agad ako ng EOI. Yun yung sa Manitoba Provincial Nominee Program. Dati kasi, hindi pa ganun ka-stricto. 6 months, pagka 6 months ko sa Wendy's noon, is nag-send agad ako ng EOI. So, syempre, nung na-receive nila yung EOI ko, interest ko dito sa probinsya na gusto kong magstay dito sa Manitoba, binigyan nila ako ng request na mag full application. Yung full application na yun ay hinihingi nila lahat ng mga dokumento ko na magpo-proof doon sa mga sinagutan ko doon sa EOI. So, yung EOI is libre lang yun. So, pagdating nung full application, doon na ako nagbayad. Nagbayad ako ng $500 Canadian dollar dito sa Manitoba para mabigyan nila ako ng letter of application for PR. So, kung mako-confused kayo guys, iba ang gastos sa provincial application at saka sa IRCC. Yung IRCC, yun na yung sa federal. Pagkatapos nun, edi syempre, nag-aaral pa lang yung asawa ko nun kasi nga, ang program ng asawa ko nun is 2 years. Ano siya? Fast-paced na program. Like, 16 months lang yata. Oo, 16 months lang yung aral ng asawa ko. Pero wala silang sem break. So, while ongoing yung MPNP namin, nag-aaral pa siya. So, syempre, naabutan kami. Nung nag-graduate siya, naabutan kami na na kailangan naman i-extend yung working permit namin dalawa at saka yung student permit ng anak namin. So, yun ang tinatawag na postgraduate working permit. So, yun naman is, nag-apply kami, nabayaran namin is $600. Iba din yun. Hindi namin pwedeng hindi i-extend yung permits namin kasi kahit na nag-apply na kami ng federal kasi importante yun para makapag-work pa din kaming mag-asawa. So, kahit na magbabayad kami ulit, kailangan namin mag-extend. So, another bayad na naman. So, kaya hindi talaga ganun kadali ang pagdating dito sa Canada kasi kailangan mo extend. So, nung na-extend na namin yung PGWP namin, pwede na kaming mag-work kahit na wala pa yung approval ng PGWP namin. But then, kailangan namin i-send na yung PR application sa federal. Yun ang pinakamalaking gastos. So, nung nag-send kami ng PR application, ang nabayaran namin yun noon is 3,150 or less. Nalimutan ko na kasi talaga. Mga ganun ang nabayaran namin. Sa amin tatlo na yun. Kasama na din yung biometrics namin mag-asawa. Kasi, nung time na nag-apply kami ng PR, bigla namang nagbago ang policy ng Canada. Nagbago sila na kahit na meron ka ng biometrics nung pagpasok mo dito sa Canada, kailangan mong mag-re-apply ng biometrics. So, nagbayad kami ng another $85. Kasama na yon sa 3,150. Kaya, lumaki ng ganon. So, sa PR namin, syempre may mga basic mga needs, mga requirements na pinrovide kami
para lang ma-okay yung application namin. Nagkuha kami ng NBI sa Philippines. I don't know kung magkano talaga exact, pero siguro mga 300 plus ang isa sa amin mag-asawa. Ang ginawa ko lang nun is ni-renew ko lang yung NBI namin na gamit namin nung papunta kami dito sa Canada. And then, kumuha ako ng police clearance dito naman sa Manitoba. Yung dito sa Manitoba na police clearance, ang binayaran ko, ang amin dalawa ng mag-asawa is $110. So, yun ang nagastos namin. Kasi, ayaw ko naman kumuha ng NBI na yung magbabayad ako ng malaki dito. Kasi meron ding mga agency dito na nag-aasikaso ng NBI na galing sa Philippines yata. Ewan ko, hindi ko kabisado yung proseso. Pero ganun ang ginagawa ng iba. Pero sa akin, ganun lang ang ginawa ko. Nirenew ko lang yung luma namin na NBI. But I don't know kung mag-work pa yan until now na 2024 na. And since naghigpit na nga sila. So itong ano na to is hindi ko alam kung mag-work pa siya sa mga bagong mga nag-a-apply ngayon. So yun lang lahat-lahat guys, no. Hanggang sa nakuha namin yung PR card, wala na kaming nabayaran. Hanggang sa na-PR na kami, wala na kaming nabayaran. Up until now, wala na talaga kaming nabayaran. So ang total na nagastos talaga namin in pesos is 1,284,000. So mga almost 1 trillion kasi syempre hindi ko pa alam yung mga butal at mga ibang mga ano pa namin. So almost 1 trillion yung nagastos namin papunta dito. So hindi talaga ganun kabiro yung gastos para lang makapag-migrate sa ibang bansa, lalo na dito sa Canada. Minsan, hindi talaga maintindihan ng ibang tao kung bakit ang daming gustong mag-migrate dito sa Canada hanggat hindi sila yung nasa sitwasyon namin. Kasi, iba-iba ng story naman ang mga imigrante. Gaya sa amin, Seaman yung asawa ko, gusto talaga namin mag-Canada kasi nga, ayaw namin yung asawa ko na laging nasa barko. So, ang dami ngayon, nalulungkot naman ako, ang daming mga temporary worker na namomroblema sa mga PR application nila and sa mga extension ng mga permits nila kasi halos ngayon is hindi na nila ini-extend, hindi na nila pinapayagan na mag-extend. I don't know, correct me if I'm wrong ha, pero meron lang akong mga naririnig na yung express entry is stricto na din sila, hindi na ganun kadali kagaya dati. And then yung non-EE program din, yung non-express is mga sinusoli. Kahit alam mo yung gaya nung sinabi ko sa mga previous vlog ko, yung sa previous vlog ko, kasi meron ako mga friends na nag-aalala sila ngayon. Kasi sa simple documents or sa simple lang na mga missing na mga fill upan, binabalik na mga immigration officer. So nagtataka naman ako kasi hindi naman perfect yung ginawa ko din na PR application namin kasi DIY din ako kasi noon. Pero hindi sinuli yung sa amin. Like, nanghingi lang yung officer namin noon ng additional documents. So, hindi niya sinuli totally na sinuli talaga. So, ang ibig sabihin kasi noon, nakaka-worry lang kapag sinuli na yung documents. Kasi, ibig sabihin, back to zero ka sa hintayan, back to zero ka sa magbabayad ka ulit. Though, i-refund nila yung nabayad mo nung una, but it takes time para masuli yung pera na yon. And hindi ganon kabiro ang nabitawan mo na pera nung nag-apply ka nung una. And then, gaya niyan, dito sa Manitoba, ang letter na yon is valid lang siya for 6 months. So, ang gagawin mo naman ngayon, kapag pa-expire na yung letter, is manghihingi ka sa probinsya ng extension letter. So, paswertihan na lang kung ilang months ang ibibigay nila sa iyo and kung kailan ka
kung kailan tatanggapin ng federal yung documents mo. Napaka-hassle. As in, napaka-hassle talaga. Kasi, ang hirap i-explain eh. Nahihirapan ako i-explain. Kasi, syempre, example lang ha. Nabigyan kami ng letter. Nabigyan kami ng letter ng June 2023. Bibigyan ka lang ng 2 months para i-send mo yun, full application mo sa PR. But, yung letter mo is, meron ka lang ng 6 months validity nun. So, nung nabigyan kami ng June, syempre mag-e-expire yun ng June, July, August, September, October, November, December, mag-e-expire yung letter. Nung na-review na ng visa officer yung application namin, December na yon. So, syempre, pa-expire na yung letter nun. So, mag-worry ka if ever na sinuli yon. Kasi, ang review ng PR application is hindi agad-agad na ma-review yun. It takes time. Lalo na ngayon, 5 to 6 months bago ma-review ng visa officer yung application mo. Kaya, nakaka-stress. As in, ay nako, ewan ko na lang ha. Ewan ko na lang talaga sa mga temporary worker ngayon na yung gaya sa amin dati na ang bigat ng mga dinadala nila ngayon na stress. Pero sana naman, alam mo yun, bibigyan sana ng chance yung mga nandito na. But sad to say kasi talagang mabusisi na sila ngayon sa mga dokumento. Pero sana mabigyan ng chance yung mga, alam mo yun, yung nag-effort na, nandito na, and wala namang ginawa na masama. Kasi marami akong mga kaibigan pa na hindi pa sila PR. Maswerte lang kami kasi kasama ako ng asawa ko and nagtulungan kami talaga. Ako, pagdating ko, nagtrabaho talaga agad ako. Kuha agad ng mga experience, tapos apply agad. Wala kaming sinayang na oras. As in, dire-diretso. So, yun lang guys, no. Pinagpipray ko lahat na sana maging PR lahat ng mga nandito na and sa mga nangarap na makuha nila yung residency dito sa Canada. Kasi kawawa. As in kawawa. Kasi syempre galing din kami dyan. Galing kami sa, alam mo yun, yung nandito ka nga sa Canada, tapos hindi ka resident, nandito ka, pero yung isip mo, para kang nag-aalala lagi kung ano ba mangyayari kinabukasan, yung mga ganon. So, yeah, pag-pray na lang natin na sana next year, biglang lumuwag ng konti, pagbigyan ng chance yung mga nandito na, and walang mass deportation. Alam mo, kasi yun ang pinag-uusapan ngayon eh, na yun nga, paghihigpitan nila ang PR application. But, yeah. So, yun lahat ang mga nagastos namin. Kaya, hindi biro talaga na mai-stress talaga kami kung bakit gusto talaga namin maging residente dito kasi hindi biro yung gastos. Hindi biro yung gastos na mag-take risk ka papunta dito sa Canada. So, yun lang guys. Hinihingal ako. Hinihingal ako kasi syempre malaki na yung tiyan ko. Ayan o. Malaki na yung baby ko. So, pagpasensya nyo na. So, hanggang dito na lang guys. So, sana nasagot ko lahat ng mga tanong nyo. Kung magkano yung mga nagastos namin dito sa Canada. And then, don't forget to subscribe, like, and share my video. Comment lang kayo guys kung ano yung mga suggestions ninyo. Kung ano yung mga gusto nyo itanong sa akin or sa amin family. Kung ano yung mga, basta mga gusto niyo itanong sa amin. Just comment down below. And then, thank you for watching. Maraming salamat sa pagsubaybay sa channel ko, Donya in Canada. Maraming salamat. And see you sa next vlog ko. Bye-bye!